Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo. Ganoon na rin po sa lahat ng mga nakikinig. Tago niyo na lang po pala ako sa pangalang Marvin. 29 na taong gulang, taga Iloilo City. Matagal na akong silent listener ng channel mo at gusto kong ibahagi ang karanasang nagbago sa pananaw ko sa mga lumang gamit. Hindi lahat ng antik ay may kasaysayang maganda. Ang iba may kasama pang kaluluwa. Noong 2022, nagtatrabaho ako bilang content creator sa isang travel page. Isa sa mga picture namin noon ay ang mga lumang antique shop sa Calle Real. Yung luma at makasaysayang kalye sa Iloilo na puno ng mga tindahang nagbebenta ng gamit mula pa daw sa mga panahon ng mga Kastila. Sobrang mahilig ako sa vintage, typewriter, lumang relo, camera, kahit mga painting na kupas na. Para sa akin, may kakaibang soul ang bawat piraso. Hindi ko lang alam, totoo nga pala iyon, literal. Isang araw, pumasok ako sa isang tindahan na halos walang tao. Amoy alikabok, amoy kahoy na nabasa ng ulan. Ang may-ari, isang matandang babae na halos puti na ang lahat ng buhok niya. Tahimik lang siya, pero nakatitig sa akin habang paikot-ikot ako. May nakita akong lumang wall clock, kulay ginto, may ukit na mga mukha ng anghel. Sira na ang orasan, pero nang hawakan ko, bigla itong gumana. Nagulat ako, pero natuwa. Binili ko agad kahit medyo mahal. Pag-uwi ko, nilagay ko sa dingding ng kwarto ko. Tahimik sa una, pero mga alas 12 ng gabi, biglang tumunog ang orasan. Kahit hindi ko nilagyan ng baterya. Hanggang sa tumigil ito sa oras na 12:06 AM. Kinabukasan, pagising ko, napansin kong may marka ng kamay sa salamin ng orasan. Parang may humawak mula sa loob. Binaliwala ko na lang ito. Inisip ko na lang na baka madumi lang. Pero habang tumatagal, nagiging kakaiba ang bahay ko. Tuwing alas 12, biglang lumalamig ang paligid. Minsan may tunog ng mga hakbang sa sahig kahit mag-isa lang ako. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog ng orasan na yon. Sobrang lakas niya, Sir Misteryo. Pagtingin ko sa orasan, gumagalaw na ulit ang kamay nito. Pabaliktad. Kinabahan ako, tinanggal ko sa dingding at tinakpan ng tela. Pero kahit natatakpan, naririnig ko pa rin ang tunog. Mahina, pero tuloy-tuloy. Kinabukasan, dinala ko sa tindahan para isauli. Pero pagdating ko doon, sarado na ang shop. May karatulang, for rent at mukhang matagal nang walang tao. Ilang araw pa, sinubukan kong sunugin ang orasan. Pero kahit gaano kainit, hindi siya nasusunog. Para bang ginto talaga. Kaya nilagay ko na lang sa kahon at tinago sa bodega. Akala ko po, Sir Misteryo, tapos na ang mga nararanasan ko. Hanggang isang gabi, habang nag-e-edit ako ng video, narinig ko na naman ang malakas na tunog ng orasan. Pero hindi na mula sa kahon, mula na sa mismong likod ko. Sa mismong likod ko. Paglingon ko, nakita kong nasa mesa ko na ulit ang orasan. Tumitibok-tibok ang kamay niya na eksaktong 12:06 AM. At sa salamin nito, may refleksyon ng matandang babae. Yung tindera na nagbenta sa akin. Nakatingin at parang nakangiti. Kinabukasan, dinala ko sa simbahan ng orasan. Pinabasbasan ko kay Father. Ibaon mo na yan sa lupa, baka may kaluluwang nakakabit dyan. Ginawa ko, nilibing ko ito sa likod ng bahay. Pagkatapos noon, tumahimik na ang lahat. Wala nang tunog ng orasan, wala nang anino. Pero tuwing mag-aalas 12 ng gabi, minsan naririnig ko pa rin. Isang mahinang tunog ng orasan na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. At kapag tinititigan ko ang lumang larawan ng Calle Real sa dingding, parang nakikita ko pa rin ang tindera. Nakaupo sa gilid ng shop, bitbit ang gintong orasan at nakangiting naghihintay ng susunod na bibili. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misteryo. Sana po maibahagi niyo po ito sa channel niyo. Ako nga pala si Carmela, 35 taong gulang, taga San Fernando, Pampanga. Matagal na akong silent listener ng channel mo. Lagi akong nakikinig kapag nag-aalaga ng anak ko sa gabi. At dahil sa palagi ko pong pakikinig sa inyo, naalala ko po yung kwento ko. Totoong nangyari. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Noong 2020, lumipat kami sa lumang bahay ng lola ko sa Pampanga.
Siya yung tipo ng lola na mahilig mag-imbak ng mga bagay. Mga lumang kortina, rosaryo, damit, pati mga gamit na galing pa raw sa panahon ng Hapon. Ang pinakapaborito niyang gamit ay isang antigong aparador. Gawa sa Nara, may malaking salamin sa gitna at may ukit na mga dahon sa gilid. Sabi niya noon, wag na wag mong aalisin yan sa kwarto ko. Protektado ka dyan. Nang pumanaw ang lola, naiwan yung aparador sa kwarto niya. Matagal ko yung hindi binubuksan. Pero isang araw, napagtripang kong linisin. Pagbukas ko, naamoy ko agad yung halong lumang pabango at tamag. May mga damit, lumang rosaryo, at isang kahon na mga sulat. Pero ang pinakakakaiba, may lumang damit pangkasal na puting-puti pa rin kahit ilang taon na. Ang sabi ni Mama, yan daw yung susot sana ni Lola noong araw ng kasal niya. Pero hindi natuloy dahil biglang namatay yung lalaki bago ang kasal. Pagkatapos kong ayusin, pinatay ko ang ilaw at lumabas ng kwarto. Pero habang nasa labas ako, parang may narinig akong mahina, tuloy-tuloy na tunog ng hanger na gumagalaw. Yung parang may naglalakad sa loob ng aparador. Pagbalik ko sa kwarto, tahimik na ulit. Kinabukasan, pagising ko, may napansin akong bukas na pinto ng aparador at nakasabit sa labas yung damit pangkasal ni Lola. Wala namang ibang tao sa bahay. Inisip ko, baka may hangin lang. Pero simula noon, gabi-gabi, may naririnig akong mahinang boses na kumakanta mula sa loob ng kwarto. Yung tipo ng kundiman na lumang-luma na, parang galing pa sa lumang plaka. At sa salamin ng aparador, may mga bakas ng kamay, maliliit, parang kamay ng babae. Dinala ko ang aparador sa kabilang kwarto para hindi ko na makita. Pero kahit saan ko ilagay, lagi kong naririnig yung sabit ng hanger. May amoy ng pabango ni Lola kahit sarado ang aparador. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako dahil may malamig na hangin na parang galing sa loob ng kwarto. Pagmulat ko, nakabukas ang aparador at sa loob, nakatayo ang babaeng nakadamit pangkasal. Pero hindi ko makita ang mukha niya. Parang natatakpan ng belo. Nakatayo lang siya roon ng tahimik at daan-daan niyang sinara ang pinto ng aparador. Kinabukasan, dinala ko yung damit sa simbahan at pinabasbasan. Pag-uwi ko, wala na ang amoy pabango. Wala na rin ang mga tunog. Pero sa salamin ng aparador, may mga marka ng tubig na parang luha na natuyo. At sa ilalim nito, may nakasulat na para bang ginamit ang daliri sa makapal na alikabok. Hindi ko siya nahintay. Simula noon, hindi ko na binuksan ulit ang aparador. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa lumang kwarto ni Lola. Sarado at may puting belo na nakatakip sa salamin. At minsan, kapag malakas ang ulan sa gabi, naririnig ko pa rin ang mahina at mabagal na kundiman galing sa loob ng bahay. Parang buhos ng babaeng matagal na naghihintay ng kasal na hinding-hindi na matutuloy magpakilanman. Magandang araw po sa inyo at sa inyo na rin, Sir Misteryo. Ako nga pala si Rina, 27 taong gulang. Dito po ako sa Tanawan, Batangas nakatira. Matagal na akong silent listener ng channel mo. Mahilig talaga ako sa mga kwentong may kinalaman sa mga lumang gamit. Lalo na yung may mga kasaysayan. Pero ngayong ikukwento ko to, aminado ako. Simula noong araw na yon, hindi na ako muling bumalik ng kahit anong antique shop. Noong nakaraang taon, napadaan ako sa isang antique shop sa Maynila. Mahilig akong pumasok sa ganung tindahan kahit wala akong planong bumili. Pero may isang bagay na agad nakakuha ng atensyon ko. Isang lumang alkansya na hugis bahay. Gawa sa metal, kulay tanso na may halong kalawang. May nakaukit sa ilalim para sa kinabukasan. Mura lang ito, Sir Misteryo. Nasa 350 lang ata yung bili ko. Natuwa ako kaya binili ko para i-display lang sa kwarto ko. Pag uwi ko, nilinis ko lang ng bahagya tapos nilagay ko sa study table. Sa unang tingin, parang normal lang talaga. Pero habang nililinis ko, napansin kong may kumakalinsing sa loob. Parang mga lumang baryang hindi ko maipaliwanag kung saan galing.
Wala namang butas para buksan, kaya hinayaan ko na lang. Kinagabihan, habang nagko-computer ako, may narinig akong mahina at paulit-ulit na lagitik. Parang may nahulog na barya sa loob ng alkansya. Wala naman akong nilagay. Hindi ko na to pinansin, Sir Misteryo. Baka kasi guni-guni ko lang. Pero kinabukasan, pagising ko, may 3 lumang barya sa ibabaw ng lamesa. Yung isa, may petsang 1987 at sobrang itim na animoy sinunog. Simula noon, gabi-gabi na akong nakakaramdam ng presensya sa kwarto. Tuwing mag-aalas 12, naririnig ko yung mahinang tunog ng umiiyak na babae. Hindi sigaw, kundi yung tahimik na iyak na pigil, halos pabulong lang. Minsan, may kasabay pa na parang tunog ng coin dropping, paulit-ulit. Makalipas ang ilang linggo, napansin kong laging malamig ang paligid ng mesa, kahit patay ang electric fan. At sa salamin ng study table, may mga bakas na parang tulo ng tubig tuwing umaga. Isang gabi, napadikit ako sa alkansya at doon ko narinig ng mas malinaw ang mahinang hikbi ng babae. At kasabay noon, parang boses ng batang inuubo. Hindi malakas pero ramdam mong puno ng pagod at takot. Kinabukasan, dinala ko ang alkansya sa antique shop kung saan ko siya binili. Pero pagdating ko doon, sarado na raw ang tindahan. Sabi ng katabing stall, matagal niyang patay yung dating may-ari. Mga 2 taon na. Tinulungan nila akong hanapin yung lumang listahan ng items. At doon ko nakita, yung alkansya pala ay galing sa isang babae na taga-Tanawan din. Isang ina na nag-ipon para sa anak niyang may sakit sa ospital. Araw-araw daw siyang naglalagay ng barya, pero hindi siya umabot sa halagang kailangan. Nasawi ang kanyang anak bago pa siya makabayad. At nung araw ng burol ng bata, natagpuan siyang wala na ring buhay. Hawak pa ang alkansya at sa loob noon may mga baryang may bahid ng dugo. Pagkarinig ko nun, parang biglang bumigat yung dibdib ko. Pagka-uwi ko, dumiretso ako sa simbahan at pinabasbasan yung alkansya. Pagkatapos ng dasal, sinabihan ako ng pare na ilibing ko na lang sa lupa para daw makapagpahinga na kung sino man ang nagmamay-ari noon. Ginawa ko yon, binaong ko sa bakuran, nilagyan ng kandila at nagdasal ako para sa mag-ina. Pero hanggang ngayon, minsan, kapag tahimik na tahimik sa gabi, lalo na kapag nagbibilang ako ng pera o naglalagay ng barya sa wallet, naririnig ko pa rin ang mahinang lagitik ng metal sa malayo. Parang may nag-iipon pa rin. At sa isip ko, umaasa akong kahit nasaan man sila ngayon, natuloy rin sana ang kinabukasan na matagal nilang pinapangarap. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misteryo. Maraming salamat po sa pagbabasa at pakikinig ng mga listener nyo. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo, Sir Misteryo. Tawagin nyo na lang po akong Leia, 30 taong gulang. Dito po ako sa Baliwag, Bulacan nakatira. Matagal na akong silent listener ng channel mo. At ngayon lang ako nagkalakas loob mag-send ng kwento. Hindi ko alam kung anong klaseng enerhiya ang dala ng manikang yun. Pero mula nang dumating siya sa bahay ko, hindi na ako nakatulog na mahimbing. Noong 2022, nagtatrabaho ko noon bilang online seller ng mga pre-love items at vintage collectibles. Isang araw, may lumapit sa akin na matandang babae sa flea market. Tahimik lang siya. May daladalang box na lumang kahoy. Sabi niya, gusto raw niyang ipagbili dahil ayaw na raw niyang itago pa. Sa loob ng kahon, naroon ang isang lumang manika. Gawa sa porcelain, kulay gatas ang balat. May suot na bestida na medyo kubas na. Ang buhok, kulot at itim, pero parang totoo. At ang mga mata, kulay abo, parang laging nakamasid. Binili ko naman, wala namang kakaiba sa umpisa. Pang-display lang po sana. Pero gabi pa lang ng unang araw, napansin kong hindi pareho ang pwesto ng mga mata sa litrato ko kumpara sa aktwal. Parang sumusunod. At minsan, kapag dumadaan ako sa tapat ng shelf, parang may lamig na dumadaloy sa batok ko. Pagkalipas ng ilang araw, nag-research ako tungkol sa manika. May lumang artikulong nakita sa isang local blog tungkol sa batang babae noong dekada 60.
na nawala malapit sa ilog ng baliwag. Ilang araw matapos siyang mawala, nakita raw ang katawan niya kasama ang laruan niyang manika na palaging hawak niya sa school. Ang mga tao noon pinaniniwalaang doon na rin nakatira ang kaluluwa ng bata at ang manika raw ang tanging saksi sa nangyari. Simula noong mabasa ko yun, mas lumala ang mga nangyari sa bahay. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig akong kaluskos sa sahig. At minsan, yung manika, nakapwesto sa upuan kahit nilagay ko naman sa estante. Tuwing ilalapit ko, ramdam kong malamig ang paligid, parang galing sa tubig. Minsan pa nga, may amoy ng ilog na pumapasok sa kwarto kahit sarado lahat ng bintana. Ang pinaka nakakakilabot, isang umaga, nagising akong bukas ang kahon kung saan ko siya nilagay. At sa tabi nito, may isang lumang litrato ng bata. Putol ang gilid, pero hawak niya ang parehong manika. Sa likod ng litrato nakasulat, "Huwag mo siyang hayaang makita ang mga gaya niya." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero mula noon, tuwing may lalaking bisita ako sa bahay, kaibigan, pinsan, o mga tito ko, lagi nilang sinasabi na parang may nakatitig daw sa kanila sa loob ng sala. Yung isa ko pang tito, Sir Misterio, biglang nagkasakit ng walang dahilan kinabukasan. May mga nagsasabing panaginip lang daw yun, pero 4 na tao ang nakaranas ng pareho. Dinala ko sa simbahan ng manika para ipabasbas. Pagdating ko roon, biglang nabasag ang maliit na rosaryo na dala ko. At ang pari, tahimik lang habang nagdadasal. Hindi na siya nagtanong, pero pagkatapos ng dasal, sinabi niya sa akin na ilayo ko na lang daw sa bahay at ipagdasal ko yung kaluluwa ng batang may-ari nito. Pag-uwi ko, binalot ko ang manika sa puting tela. Nilagay ko sa kahon at ibinaong ko malapit sa ilog kung saan daw siya huling nakita. Habang binabaong ko, naramdaman kong may hangin na dumaan sa likod ko. Sandaling bumigat ang dibdib ko. Parang may biglang kalungkutang hindi ko maipaliwanag. Mula noon, tahimik na ulit ang bahay. Wala nang kaluskos, wala nang malamig na hangin. Pero minsan, kapag bumubuhos ang ulan at dumadaloy ang tubig sa kanal, naririnig ko pa rin ang mahinang pagtawa ng batang babae para siyang naglalaro, kasabay ng tunog ng tubig na dumadaloy sa ilog. At kapag tinitignan ko ang upuan kung saan ko siya dati inilagay, minsan parang may marka ng maliliit na kamay sa alikabok, parang may dumadalaw at saglit lang nagpapaalam.